A blessed day to everyone. I am Alysis Sendon and welcome again to day 200 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is June 18, 2026 and yung title ng devotion natin is When God Disciplines. So yung character natin ay si Prophet Joel pa rin. So he is a prophet God used to tell Judah to repentance. So yung message niya dito sa kanyang book, I repent before the coming day of the Lord. Ito yung pinaka-main message. So, day of the Lord, this is the judgment day. And si Joel, yung pangalan niya is a combined two words, Jo and El. So, yung Jo means Yahweh or Yo. And El is Elohim, which is God. So, Joel means Yahweh is God. So for our scripture for today, ito yung mababasa natin sa Joel chapter 2 verse 11. And it's 11, 12 to 13. And it says the Lord is verse 11, the Lord is at the head of the column or ito nga yung army. He is lead them with a shout. This is mighty army and they follow his orders. The day of the Lord is an awesome, terrible thing. Who can possibly survive? Verse 12, that is why the Lord says, turn to me now while there is time. Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and mourning. Don't tear your clothes, clothing in your grief, but tear your heart instead. Return to the Lord your God, for he is merciful and compassionate, slow to anger, slow to get angry and filled with unfailing love. He is eager to relent and not punish. So ang Diyos ayaw niya talagang magbigay ng judgment sa ating mga tao, lalo na sa panahon ng mga ng Juda. Kasi ang Diyos mapagmahal, ayaw niya talaga tayong mapahamak. Pero ang Diyos again, mahilig siya magdisiplina kasi hindi nagtotolerate ang Diyos sa mga masasamang gawain. Kaya dito sa ating katuroan, number 1, God disciplines includes trial and affliction. Kapag ang Diyos nagdidisiplina, dumadaan tayo niyan sa trials and affliction. Ang Diyos tinatawag niya ang Juda na manumbalik sa Kanya. He calls for repentance before the judgment day. Kasi during this time, yung mga tao talaga, they have, yung heart nila is really divided. So if they repent and go to the Lord, kaysa hatulan sila, ay ibibigay pa ng Diyos ay pagpapala. Dito nga sa verse 11, yung tinutukoy na army ng Diyos na kanyang tinipon ay yung kaaway ng Israelita. Ito nga yung sasakop sa kanila. Because they will become their affliction. Ito yung trials or affliction na ibinigay ng Diyos to discipline them. Dahilan ng pagdurusa nila or ng Jerusalem. And pangalawa, God's goal is not destruction but restoration. So yung affliction na sinesend sa atin ng Diyos, hindi to para sirain tayo, kundi i-restore tayo sa kung ano talaga yung purpose natin, yung identity natin sa Diyos. A little background to Israel before sila makapasok sa promised land, kung nasan sila ngayon, ay may mga, or nasan sila noon, may mga nakatira roon na ubod pa ng sama. Ito nga yung mga Canaanites. Pinalayas ito ng Diyos at pinalit yung Israel. Pero ang nangyari, yung mga Israelita ay naging mas masahol pa doon sa pinalayas ng Diyos. Pero sa kabila ng kanilang mga ginawa, mas nanaig pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Yes, they have been conquered by the other nation, yung kalaban nila, but the Lord preserved them. Hindi sila inubos ng Panginoon, yung lahi nila. The Lord restore Israel after they've been exiled. So, pinabalik din sila ng Panginoon doon sa lugar na yon, sa Jerusalem. And pangatlo, God desire is to bring people back to Himself. Ibalik tayo ng Diyos sa Kanya, hindi mas lalong mapalayo. Dito nga sa Joel chapter 2 verse 12, even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Ito yung kailangan natin gawin. Bumalik tayo, manumbalik tayo sa Panginoon with all our hearts. He disciplined people but not abandoning His people. And application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1, return to God with all your heart. Again, with all your heart. Not half-hearted.
how to do it with all your heart? Paano ba manumbalik sa Panginoon ng buong puso? Sabi again sa verse 11, with fasting and weeping and mourning. Ito yung kailangan gawin natin kung gusto talaga natin na manumbalik o mag-repent doon sa ating mga pagkakasala. Pangalawa, rend your heart, not your garments. So, not your garments, or punitin mo ang iyong puso at hindi yung kasuotan mo. Kasi in their time sa Old Testament, ang pagpapahayag nila na sila ay nagsisisi ay pinupunit nila ang kanilang mga damit, yung kanilang mga kasuotan. And so, God asking us, hindi sa garment, not in a garment way, but in our heart. Pag lumapit tayo sa Panginoon for repentance, dapat mula sa puso at hindi na natin babalikan pa yung gawain na iniwan natin at yung luma nating pagkatao. Deep in our heart, ibigay natin, isuko natin ulit to sa Panginoon. And pangatlo, rely on God's grace through Christ Jesus. Hayaan mong punitin mo ang sarili mong puso sa harapan ng Diyos because He can heal it in a way na you can even feel that you are broken-hearted. Na nasira ka, na may past ka na napakasakit. Verse 13, dito sinabi, return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate. Ang Diyos, hindi talaga tayo pababayaan kapag tayo ay nagrepent. Kahit gaano pa kadami or kalala yung naiwan natin, yung tinalikuran natin, kayang-kayang ibalik ng Diyos yung nawala sa atin, yung mga magagandang bagay na nawala sa atin. For the Lord is slow to anger and abounding in love. Hindi na natatapos, walang kamatayan ng pagmamahal ng Panginoon. And He relent from sending calamity. Hindi na, pag tayo nagrepent sa Panginoon, hindi na matutuloy pa yung judgment na naka-ready na para sa atin. At itong pinakita ng Diyos sa Old Testament na ibinigay ni Kristo ang buhay niya sa krus upang tayo makaharap sa Ama, walang kapintahan. So, again, itong pinakita ng Diyos dito sa Old Testament, pinakita rin to or ginawa to ni Jesus Christ sa New Testament para tayo makaharap sa Ama ng walang kapintasan at tiyak na meron tayong kapatawaran. And ayun lamang po for our teaching and application para naman sa ating reflection. How can you practically rend your heart before God? Kumbaga, buong puso nating ibibigay ang ating pagsisisi para sa Panginoon. And ayun lang po for our devotion. Before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, forgive us, Lord, for there are times, Lord God, na nakakalimot kami sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, at sa parating na judgment nyo sa aming Panginoon. Help us to turn back to our turning against doon sa mga maling gawain namin, Panginoon, sa makaluma naming pamumuhay, Panginoon. And Lord, lead us to your ways, Lord God. Ikaw nawa ang palagi gumabay sa amin. Tanging salita mo lamang ang maghari sa buong buhay namin, Panginoon. Help us to follow you, Lord God, genuinely, Lord God, and faithfully, Lord God. And Lord, ikaw nawa na rin ang patuloy na madakila sa aming buhay, and help us lead other people to see Jesus. And ayun lang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, parami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.